mo ng ganyan? Anong bibilhin mo? Yung nasa wall? Tapos mag-battery ako. Ay, 200 watts, hindi pa pwede yun. Hindi, sa harapan ko lang nalagay. Tapos, may pinunta na ako kanina. Naghanap ako ng 600. Pagtingin ko kasi, malaki pa sa akin. Oo, malaki talaga. Gusto kasi nung kapatid ng misis ko, doon lang ilalagay sa harapan ng bahay, hindi sa bubong. So kung 200 watts, Bibili sana ako. dalawang piraso, Oo. saan mo ikakabit? Hybrid inverter. Oo. Na 3 kilowatt. 3 kilowatt? Oo. Hindi siya gagana. Siya gagana. Bakit? Kasi yung hybrid inverter na ganyan, meron yan minimum voltage range eh. So yung 200 watt mo, siguro mga nasa 24 volts yun or 12 volts times 2, hindi ka papasok sa voltage range ng inverter na ganyan. Kailangan yan minimum. Dapat mataasan mo talaga. Oo, dapat marami kang solar modules doon. So at least mga 10, more than 10, 14 pieces, yes. So yun ang kasi may budget ka eh. Siguro, hindi mag-fit yun para dun sa mga solar energy packages na yung may inverter. Tas may For example, budget ko 45. 45,000. Hindi siya, sir. Ang pinakamaliit na hybrid packages nasa 349,000. Yes. Yung mga power stations na ganito, dinesign namin siya para sa mga tao na may budget na 50,000. Ito, alam mo kung magkano to, Joy? 38,000. Ito, may battery na sa loob. Meron na siyang inverter output. Yung input na lang ng solar module mo nandito. So ito, Sinacharge din niya ng solar. Ito, kukonect mo siya dito. Tapos, dito na yung kung 200 watts. Yun nga, yung nakahiga doon, 400 watts. Tapos, meron din kami ng 100 watt na flexible kung gusto mong portable. Tapos, meron din yung 200 watt na folding. Magkano yung 200 watt na folding panels natin? Ano sir, nag-range siya ng mga 12. 12? So fit sa budget mo kasi 30 plus 12, nasa 50,000 pesos ka. Andito na yun. Ito nga kulang na lang may dala kaming popcorn para magluto eh. So yung niya, yung power mo, yung capacity mo nandito, hours mo, input ng solar tas output. Ito, tong TV na to, ang nagpapaandar sa kanya ngayon is ito. Yan. Music, lahat basta 1,800 watts ang capacity nito. So, 800 watt. meron tong mas malaki, 3,200, 3.2 kilowatt. Price niya, half. 100 AH kasi is So 50 siya, gano'n. Yes. Anong specs nito? Ano yung battery? Yung watt hour 1,024 watt hour. So, 1,024 watt hour. So kung gano'n lang yung panel ko, dalawang 250, anong kailangan ko na pumalit dun sa hybrid na Na inverter? Oo. Wala. Kumbaga bibili lang ako ng controller tsaka inverter. Ganun lang. Bibili. Huwag ka nang dumaan sa ganun, sir. Sinasabi ko sa'yo na magkakamali ka. Yung 50,000 mo, magiging 0 pesos yan. Masasayang yun lahat. Yun yung mga ginagawa ng mga nagdi-DIY. I suggest, kasi kami, we've been in the industry for 10 years already. Ginawa na rin namin yung mga DIY na yan. Tinesting na rin namin. Wala. Yung 50,000 mo, magiging 0 pesos. Bakit? Hindi siya stable eh. Hindi ganun ang design niya eh. Yung parang, bili mo na ako nito dahil ito lang budget ko, tapos upgrade na lang ako later. Wala. Yung upgrade na yan, hindi siya nag-work ng ganun. Kasi, okay. Explain ko. Maganda na rin since nasa vlog. Okay lang naman kuya, no? Dinidiscuss natin to. So, for those people na yung mga mahilig magbibili muna ako lang sa upgrade ko na lang. Ang system ng solar energy kasi kailangan balanced yan eh. Number 1 is kung ano yung battery yung bibilhin mo, meron yan tinatawag na 12 volts, 24 volts, tsaka 48 volts. Meron ng 51 volts ngayon, tapos may mga HV batteries tayo. Yung 12 volts, pag nakabili ka na ng lithium battery mo na 12 volts, kailangan ang charge controller mo, 12 volts din. Inverter mo, kailangan 12 volts din. The higher the power that you want to produce, kailangan tumataas din ang voltage ng DC mo, which is yung battery mo. So ngayon, nasa 12 volts ka dahil plano ko, 1,000 watts muna ako ngayon. So 12 volt charge controller, 12 volt inverter, 12 volt battery. Gusto mo mag-upgrade ngayon, papalitan mo yun lahat. From yung charge controller. Kasi hindi balance sa'yo. Papalitan mo yung battery mo ngayon ng 24 volts. Tapos papalitin mo yung charge controller mo ngayon ng 24 volts din. Tapos papalitan mo yung solar modules mo ng 24 volts din.
That's why ang solar modules natin na yung mga 580 watts, yung mga malalaking solar modules natin, ang voltage nila is 50 volts na eh. Kasi ang design ng inverters, na mga string inverters, is dapat high voltage, 500 volts DC. 'Di ba? Ang MPPT range ng isang inverter natin is nasa 300 to 500 volts eh. So kailangan mong 10 solar module para mapa-under mo siya. So yun yung mga bago ngayon. So, bili ka ng device, tapos biglang mamaya mapapansin mo, hindi gumagana to, bili ka na naman ng isang device. So yung 50,000 mo, nauubos lang kakabili-bili-bili, tapos hindi ka nakaka-attain ng balanced system. Yun. So in itong power stations na to, naka-design na kasi siya. Ayan na, all-in-one na. Inisip na rin namin yung mga case use na if you want it portable, pwede mo siyang dalhin. Alam ko itong mga to kasi nagka-camping kami eh. Ito medyo, yung mga available kasi sa market na ganito, hindi pa siya as robust and as designed katulad nito. Kasi yung mga yon for camping purposes. Ito, ang initial intention talaga dito is for home use, na talagang para makatipid ka ng kuryente. Tapos, pinlas na lang is yung camping side niya. Because ang idea namin is maraming tao sa buong Pilipinas na umuupa pa rin. Tsaka maliit lang yung consumption na. 2,000 to 5,000 pesos monthly billing statement nila. Ngayon, kung umuupa ka lang, pwede ka maglagay ng mga solar modules sa bubong, 1 or 2 pieces, tapos ito yung bibit-bitin mo. Pwede mo tong kabitan ng 580 watt solar module. Yung mga malalaki, pwede mo isaksak dito. Mag-charge siya. So, ngayon, kung lilipat ka ng bahay, hindi pa hirapan. Magtatanggal ka pa sa pader. So ito, controller to. Hindi mo na kayo nasa loob na. Nandito na yung controller niya eh. So, nandito na lahat. Ngayon, pwede mong gawin, gumawa ka ng outlet dito. From here, papunta sa bahay mo. Pwede ka maglagay ng mga outlets. Tapos doon mo na i-connect. Diba? For some homes, pwede nilang outlet dito. Tapos nakakonect sa main distribution panel box ng mga breakers nila. So, ang laki ng use niya. At wala ka na masyadong poproblemahin. Eh, yung mga ibang umuupa pa sa Pilipinas is bawal ka maglagay ng mga solar module, bawal ka magbutas sa pader. Ito, hindi mo na kailangan magbutas sa pader. Papatong mo lang sa table. So, ang ganda. And the best part about it talaga is yung cost price niya. Warranted na siya for how many years, Jay? 5 years warranty na siya. Tapos, at the very same time, all-in-one na siya, gagamitin mo na lang. Walang problema. Naubos na ba yung battery? Inuubos namin, dinidrain namin eh. Ilang minuto na? Kanina pa kami nag-iinit. Sabi nga namin, dapat may popcorn kami. So, ayan 1,300 watts ang consumption. Yung TV, umaandar. 15 minutes na lang bago maubos. Meron din siyang indication dito kung gaano katagal pa ang runtime niya. So, kung yung TV lang alone, 97 hours. So 97 minutes pala. So, ang suggestion ko sa inyo, sir, try mo. Pero it's up to you. Yan nga eh. If you want, kanina, ayaw mo to kasi hindi mo siya ma-charge gamit solar. Kala mo, sasaksak lang sa outlet, di ba? Pero ito pwede mo, yung malaking solar module sa baba, yung 580 watt, pwede mo isaksak dito. Kasi fit siya sa voltage range nitong power station natin. So, ako for me, kaya namin ginagawa yung video is because ang target market natin is small homes, provinces. Hindi na yung kunyari, nasa gitna ka ng, for instance, anong location tayo? Sulu, Mindanao, Cagayan de Oro, Nueva Ecija, Bicol Region, Ilocos. Lahat ng mga locations na yon, guys. Pag naghahanap kayo ng power station, pwede nyong gamitin to. Solar power para sa bahay nyo. Ito na yun, Tira mo, kanina pa tayo nag-iinit ng kung nagluluto ka ng isda, siguro kanina pa naluto yung isda mo. Ayun. Pwede siya sa induction stove, rice cooker, kettle. Laki na matitipid. Tapos the next day, charge lang ulit. Charge. Anyways, madalas yung mga tao nagtatrabaho sa mga provinces, na nagtatrabaho sa mga hospitals, police stations, wala naman kayo sa bahay during the day eh. So, electric fan lang ang papaanda rin para sa mga anak nyo, sa mga baby, sa mga yaya. Pag uwi nyo ng bahay, fully charged na yung power station nyo. Pwede nyo nang paanda rin yung mga malalaking appliances nyo. So, that's one of the major benefits of this. Inclusive na yung mga wires, again, inclusive na siya sa package. Ayan. Tagal din, 32%. Akala ko, malakas sa kuryente itong microwave. Kanina pa, ang init na nga, Iano natin, Jay. Subukan natin ilagay sa high.
high mode. So yung 1 kilowatt na hybrid, sir, mga gano'ng kalaki yung kailangan ko? Wala naman 1 kilowatt na hybrid eh. Parang may nakita ko. 3.3. 3.3 ang pinakamababang hybrid. Nakita ko Shopee. Ay, parang customer na yun talaga. Hindi yun 1 kilowatt bro sa Shopee. Hindi yan. Subukan nyo, bili kayo. Bibili na nga sana ako ng 3. Kaso, Kung masyado mura sir, sinasabi ko na sa inyo. Ito, katulad nito, ito peke ito ah. Ito, sample to ng isang customer namin. Binili niya sa Lazada. Tapos pagkabili niya, hindi gumagana. Tapos, yun. Tas, magkano nila bilhin? parang 25,000. Binili niya sa Lazada. Tapos sabi ko, sir, iwan mo na lang dito. Gusto kong gamiting sample para sa mga gustong bumili sa Lazada o sa Shopee. Kasi, ayan, never man nagamit, Tingnan mo, bagong-bago yan, Hindi gumagana yan, Walang dumi sa loob, Simula nung binili niya, hindi gumana. Pau Mister. Yan, made in China. Pag sa mga online ka kasi bumili, sir, wala kang habuling Nakita ko ng brand. Wala kang habuling warranty. Mga factor yung mahirap. Lahat ng products natin, sir, yung company na to mismo yung nag-i-import. So, kami yung nagte-test at nag-ano. Shucks. Testing. Kahit naka-high, Jay, 14 minutes. Parang nangihinayang ako sa kuryente. 1.3. 1.236. Hindi, kasi meron pa tayong TV nakakabit eh. So, 1,000 watts lang talaga yung capacity nito. Yun lang talaga. Pag naka-high, mas matagal lang gumagana yung ano niya. Pati yung microwave, marami na tayo natututunan sa microwave. Tagal maubos ng battery, grabe. Yung marami bumili dyan kasi nakaano na lang. Naka, Electric car na, kaya pagka meron pa rin saksakan ng anong electric car niyo, sir? Sea Lion? Hybrid. Ito, pwede yung P3200, pwede nyo gamitin pang charge ng electric car. Yung mas malaki nito. 12 minutes. Baka masira yung microwave. Dire-diretso. So, meron kayong 200 na panel available? Ang available lang, sir, 580 watts. Hindi, pwede namin ibenta yung folding kung gusto nyo. Yung ganyan. Yan. May 200 kami na ganyan. Kalahati niyan. Ganyan din ang itsura niya, sir. Hindi pa rin nauubos. Okay na. Charge na natin at 26%. Okay. Ano yan, sir? Yung price nito, magkano? 200 na. Ano, sir, half price, sir. So, mga around 6 to 8. Sure ka? Check mo sa price list. Parang alam ko, mas mahal sa 15. Ha? So, hindi ako makapag-decide. 200 watt. Ikwento nyo i-share mo yung ano. Baka ma-consider nila yung power station. Nakakita na ako niya. Naka-solar na ba yung bahay nyo? Hindi pa. Baka gusto nyo, dito sa Manila, pwede kayong Ay, magpa-solar. ano pala, sir, yung 2,000 watts, around 13,400 yung price niya. Yan pala, sir, is 23,000. Tapos yung pinakamaliit, 8,000. 8,600. 8,000. Hindi, 100 mahal watts. yan eh. Alam ko kasi mahal yan. Kasi ano yan, sir eh. Yan yung partner nun eh. Yung folding. Kasi ito, sir, hindi siya yung kakabit mo sa bubong o sa pader. Tinan mo yung construction niya. Ganda nga eh. Oo. Tinan mo, naka-soft foam siya. Tinan mo yung ano niya. Ayan o. Kaya ang mahal niya. Kasi ang design Kahit niya, saan eh, no? ang design niya, hindi siya para sa bahay. Ang design niya talaga is for portability. Yan. So, pag na-fold mo siya, ganyan na siya, para siyang briefcase. Tapos pwede mo dalhin sa camp, pwede mo dalhin kung saan, para